Ang mabuting pag-uugali ay nililinang sa atin ang mga tahanan at paaralan. Walang tao na pinanganak na perpekto kaya matuto tayong tumanggap ng puna at saway kung tayo ay sumusobra na. Ikaw, kabarangay, nasasaway ka ba? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao ay tanggap mo anuman ang pag-uugali niya. Pero may exemption yon, lalo na kung hindi na maganda ang inaasal niya. At bilang partner niya, responsibilidad mo na pagsabihan siya sa maayos na paraan upang maitama anumang ugali na hindi nakabubuti sa kanya. Yan ang eksaktong karanasan ko kay Paloma. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Mavi. 33 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na may itsura naman ako. Malinis sa katawan at tahimik, pero kapag nakuha mo ang loob ko ay madaldal naman akong tao. Bukod doon ay mahilig din po ako mag-ipon at mag-invest, pero hindi naman ako kuripot. Masinop lang ako sa pera dahil alam kong hindi yon pinupulot. Sa katunayan ay meron na akong napundar na mga property katulad ng studio type condo unit at kotse. Tumutulong din ako sa pagpapaaral sa aking mga kapatid at merong kaunting savings, insurance at investments. Babe, bakit mo ginawa yun? Alin ba? Yung kanina, nakalimutan mo na yata eh. Bitawan mo nga muna yung cellphone mo, mag-usap muna tayo. Pwede naman tayong mag-usap habang nire-replyan ko tong kaibigan ko, di ba? Saka ano bang pag-uusapan natin? Tapos na rin naman na yun. Kaya ako nga tinatanong kung bakit mo ginawa yun. Nakakahiya. Wala akong pakialam kung nakakahiya na pinatulan ko yung pinsan mong epal. Ang tagal ko nang nagtiis sa pagpaparinig niya sa Facebook na social climber ako ganito-ganyan. Sumusobra na siya. Kaya ayun, nung nakita ko siya kanina sa party, di na ako nakapagtimpi. Lalo patingin-tingin pa siya. Patingin-tingin pa ang gagat, bubulong-bulong pa sa mga kasama niyang mukhang hipong katulad niya. Babe naman. Huwag ka sa akin magalit. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig ko, pero di pa rin tama na hindi ka nagtimpi. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo kasi sumusobra na siya. Bala ko rin talagang kausapin yung pinsan ko. Pero meron ka bang ebidensya na ikaw talaga yung pinariringgan niya sa Facebook? Hindi mo ba nababasa yung mga post niya? Hindi ako madalas mag-Facebook. Tsaka may nabasa ako isang beses pero wala namang binanggit doon na pangalan mo. Meron ba? Wala. Oh, wala naman pala eh. Pero alam ko patama sa akin yon kasi tinatamaan ako eh. Saka alam nating lahat na unang beses pa lang na pinakilala mo kami sa isa't isa, mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Akala yata ng gagang yun hindi ako mapagpatol. Akala ko rin hindi ka mapagpatol. Kaya di mo ko masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Ako yung hiyang-hiya kay tita kasi sa birthday party pa talaga ng pamangkin namin kay Umeksena. Buti na lang mabait si tita dahil mas pinili niyang pagpasensyahan kayong dalawa kaysa masira yung araw. Pero grabe, nakakahiya talaga kayo. Wala na akong magagawa dyan. Meron naman eh. Sana masinabaan mo pa pasensya mo. Sana imbis na awayin siya na nakikita ng iba, kinausap mo na lang sa isang sulok para di na kayo nakagawa ng eksena. Sana bago ka nagdesisyon ng ganun nagsabi ka sa akin para ako na mismo yung kumausap sa pinsan ko. Boyfriend mo ako, di ba? Oo nga, boyfriend kita. Pero paano ko masasabi sa'yo, busy ka sa pakikipagtawanan mo sa mga kaibigan mong lalaki? Nakakahiya naman na istorbuhin ka, di ba? Bakit ka mahihiya? Wala namang kaso yun, lalo mahalaga naman yung sasabihin mo. Basta. O ano? Sasabihin mo na naman na hindi mo akalain na papatol pala ako. Pwes, sorry kung hindi ako perpekto. Paloma naman, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Tsaka wala namang pinanganak na perpekto sa mundo, di ba? Oo, pero yun ang pinapalabas mo at yun ang nararamdaman ko. I'm sorry. Sorihin mong mukha mo.
Masama yung loob ko sa'yo. Bakit naman? Alam mo naman yun, tatanong-tanong ka pa. Dati ka bang baliw? Ano ba namang klaseng pananalita yan? Ay, sorry kung na-offend ka. Buti pa iwanan mo na lang ako rito sa room. Gusto ko mapag-isa. Pumunta ka na lang muna sa pamilya mo, baka hinahanap ka na nila eh. At pag nakita mo yung pinsan mong epal, sabihin mo hindi ko siya aatrasan kahit saan kami abutin. Masyado ng mapapel. Tupiin ko siya sa 8 dyan eh. Papadudot 6 na buwan na kaming magkarelasyon ni Paloma at pinakilala siya sa akin ng kaibigan ko. Nagustuhan ko naman siya agad dahil nasa kanya na halos lahat ng tipo ko sa isang babae. Noong bago pa lamang kami ni Paloma ay napakatahimik niya at mahiyain. Pero habang tumatagal ay nagiging madaldal na siya at kung ano-ano na ang bagay ang ginagawa niya. Isa na nga doon ang pagiging palaaway at palapatol niya sa lahat ng bagay. Hindi lang naman ang pinsan ko ang pinatulan niya. Mahilig din siyang makipagbangayan online at mag-comment ng kung ano-ano sa isang post. Kaya nga hiyang-hiya ako sa nangyari sa birthday party ng pamangkin ko. Buti na lang at hindi pala away ang pamilya namin kaya pinagpasensyahan at pinalagpas na lamang nila ang ginawang eksena ng girlfriend at pinsan ko. Pero humingi ako ng dispensa at sa kabilang banda ay kinausap ko ang aking pinsan tungkol sa akusasyon ni Paloma. Bagay na pinabulaanan naman niya. Mas lalo lang tuloy akong na-stress sa kanilang dalawa, papadudot. At wala rin naman akong gustong kampihan kaya nga naggalit at nagtampo sa akin ng girlfriend ko. Pero makaraan, papadudot, ang ilang araw ay nagkabati naman kaming dalawa. Thank you ah. Saan? Sa panlilibre mo sa akin. Nung nakaraang araw pa ako takam na takam sa burger at fries na to. Alam mo namang hindi ako basta-basta makakabili ng cravings ko dahil magkukulang yung sahod ko para sa pamilya ko. Oo, alam ko yun. Tsaka maliit na bagay lang naman tong panlilibre ko. Boyfriend mo ako, di ba? Sana sinabi mo na nung nakaraan ka pa pala nagka-crave rito para nabilhan kita. Hindi na, nahihiya rin kasi ako sa'yo. Ikaw naman? Totoo naman yun. Lagi ko kasing naiisip na ikaw yung taya sa mga labas at gala natin. Ay, kailan kaya ako makakapag-ambag ng mas malaki-laki ano? Pag nakaluwag ka na. Pero saka mo na yun isipin. Sabi ko nga boyfriend mo ko at ako ang lalaki sa relasyon. Walang kaso sa akin na maglabas ng pera kung para rin naman sa'yo. Thank you. Pero kainis talaga maging mahirap. Hirap na akong magtipid at magpigil na unahin ang sarili ko dahil sa pamilya ko. Buti sana kung thankful sila sa akin. Kaso hindi naman. May nangyari na naman ba sa bahay nyo? Oo Kanina lang bago ako umalis para makipagkita sa'yo. Nagalit na naman si nanay kasi kaunti lang daw yung binigay kong sweldo. Di raw makakabili ng 10 kilong bigas at masarap na ulam. Lagi na lang daw noodles at dilatang sardinas na bibili niya. Kaya nagagalit yung kuya kong batugan. Magagawa ko. Malaki kaltas ko ngayong cut-off Alam naman nila yan, bakit nagugulat pa sila? Tapos yung tatay ko nagtatampo kasi hindi ko man lang daw siya mabigyan ng pera pang yosi. Ayos lang ba siya? Ako pa ba bibili ng pambisyo niya? Nakakaloka. Sige lang, magkwento ka lang. Yung kuya kong batuga nangungutang sa akin, panghulog ng motor niya. Sana all may motor, di ba? Kukuha-kuha ng hulugan tapos sa akin ipapakargo kapag nagigipit sa bayaran. Lakas din talaga ng tama Di ba may trabaho naman ang kuya mo? Meron, pero kulang-kulang pa rin daw kasi sinusustentuhan niya yung 3 anak niya sa iba't ibang babae. Galing no? Napakalandi ng kuya ko. Ay, kaya pala stress na stress ka nung nakita kita kanina. Oo, medyo lang. Pinautang mo ba kuya mo? Syempre hindi. Kaya lang pinagsabihan akong maramot at hindi raw maaasahan. Ay, kaloka. Nang galaiti talaga ako pagkarinig ko nun. Para akong bulkang sasabog anumang sandali. Saka wala na akong pera para pautangin siya, no? Ano siya, hilo? Nang hihingi pa nga sa akin ng pamproject sa school yung bunso namin.
Siyempre, mas inuna ko na yun kaysa sa kanya. Grabe rin talaga yung kuya mo. Wala na sa lugar ang mga pinagsasasabi. Lahat sila ganun sa bahay. Ay! Siguro maliban na lang sa bunso namin. Kasi bata pa yun. At yun lang yung kasundo ko. Kaya lang, mas lamang talaga ang stress ko sa pamilya ko. Lalo pag wala na kaming pera. Ang unfair lang din talaga dahil malakas pa naman yung parents ko pero ang kukupad. Mula nang magkatrabaho ako, umasa na talaga sila sa akin. Hindi na naawa na nagkakandakuba na ako sa pagtatrabaho para lang buhayin sila. Uy, napakamalas ko talaga. Alam mong hindi totoo yan. Totoo yon. Mahirap lang talaga paniwalaan kasi hindi ikaw yung nasa posisyon ko. Di tulad ko, solo mo pera mo, di ba? Tumutulong din naman ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Oo nga, pero hindi ka naman obligado kasi may business yung mga magulang mo. May pera kayo at kaya pa rin nila kayong buhayin. Hindi katulad namin kasi ako lang talaga yung dapat bumuhay sa pamilya ko. Kaya nga kahit itong cravings ko hindi ko talaga mabili. Malapit na talaga akong masiraan ng ulo. Kung may magagawa lang sana ako para tulungan ka. Alam mo, meron. Ano yun? Ibahay mo na ako. Mag-live-in na tayo para makaalis na ako sa toxic kong pamilya. Papa Dudut, nagtatrabaho bilang private company employee si Paloma at sakto lang ang kinikita niya. Siya ang breadwinner sa kanila kaya wala talaga siyang maitabi para sa sarili. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay binibilhan ko si Paloma ng mga pangangailangan at kaunting luho niya. Pero hindi ko naman kayang saluhin ang lahat, lalo na yung tungkol sa toxic niyang pamilya. Kaya naisipan niya na mag-live-in na kami pero nag-alangan ako dahil sa paniniwala kong mag-asawa lang ang dapat na magkasama sa iisang bubong. Dahil doon ay naggalit na naman sa akin si Paloma. Tapos ay paulit-ulit pa akong inuusig ng aking konsensya tungkol sa mga posibilidad na sinasabi ng girlfriend ko na baka mangyari sa kanya pag hindi pa siya nakaalis sa kanila. Halimbawa noon ay baka tuluyan na siyang mabaliw o masiraan ng ulo. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti ang plano niyang pagtira kasama ko. At agad ko yung pinaalam sa aking mga magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinaintindi sa akin ng mga magulang ko na ayos lang na tumira kami ng magkasama ni Paloma sa iisang bubong, lalo na at alam din nila ang sitwasyon ng girlfriend ko sa pamilya niya. At mas nanaig ang awa nila sa kanila kesa sa paniniwala na kinamulatan namin. Relihiyoso kasi kami pero unti-unti ay nabawasan at nagbago naman yon. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, kaya nga pumayag na ako makipag-live-in kay Paloma. Pero may kondisyon. Bale hindi kami magkatabi sa isang kama at sa sofa ako matutulog. Nung una ay pinagtawanan pa ako ni Paloma pero nung pinaliwanag ko sa kanya na gusto kong pangatawanan ng paniniwala ko, ay wala na rin siyang nagawa pa. Sabay pa rin naman kaming kumakain magkasamang nanonood ng TV o di kaya ay nagluluto ng aming pagkain. Pero sa abot ng makakaya ko ay pinipigilan ko ang aking sarili na maging sobrang malapit sa kanya. Kaya lang isang araw ay nagpaalam sa akin si Paloma na gagabihin at huwag ko na raw siyang hintayin. Lalabas daw kasi sila ng mga katrabaho niya. Bagay na wala namang kaso sa akin para na rin makapag-unwind siya. Pinilit ko pa rin siyang hintayin pero sa inabot na lamang ng madaling araw ay wala pa rin siya. Kaya nakatulog na ako sa sofa at nagising na lamang noong maramdaman kong may humahawak sa aking pagka-lalaki. Papa Dudut. Sabi gusto mo rin talaga? Kunwari ka pa? Paloma, anong ginagawa mo? Bakit mo ko hinihipuan? Sobra ka naman sa hinihipuan. Baka nakakalimutan mong girlfriend mo ko. Hindi ko nakakalimutan yon. Alam kong girlfriend kita pero totoo namang hinihipuan mo ko. Bakit? Di mo ba nagustuhan? Hindi. Kasi alam mo naman yung paniniwala ko pagdating sa bagay na yan, di ba?
Oo, at nakakabwisit ka. Bakit ka nabibwisit? Napag-usapan na natin to, di ba? Sabi mo naiintindihan mo ko. Kahit tinawanan mo muna ako at inasar-asaran nung una. Totoo namang sinubukan kong intindihin, pero habang tumatagal, pakorni ka na ng pakorni eh. Kalalaki mong tao, nagpipigil ka, nandito na tayo oh. Magkasama na tayo sa iisang bubong. Ba't di mo pa ako sunggaban at samantalahin? Naririnig mo ba yung sarili mo? Naman, tingin mo sa akin, bingi? Hindi, pero nakakagulat na sa katulad mo pa talagang babae galing yung mga salitang yun. Girlfriend mo naman ako at boyfriend kita. Tingin mo sasabihin ko yun sa ibang lalaki? Ano ako, gaga? Kahit na, hindi pa rin tama na ganyan ka magsalita. Irespeto mo naman ang sarili mo. Nire-respeto ko yung sarili ko, no? Saka masyado kang sensitive at makalumang tao kung umasta. Tingin mo ba may maniniwalang walang nangyayari sa atin ay nakatira tayo sa iisang bubong? Wala naman talagang nangyayari sa atin, di ba? At kung walang maniwala, hindi ko na problema yun. Basta alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung sa tingin ko tama. Alin? Yung sakalang mag-aano kapag kasal na? Oo. Corny mo talaga. Nagsisisi na tuloy ako na sinagot kita. Masyado kang ewan eh. Ikaw yung masyadong ewan. Anong sinabi mo? Alam mo na nung una pa lang ayaw ko. At iniiwasan ko makipag-live-in sa'yo hanggat di pa tayo kasal. Pero gusto mo na kamo para makaalis ka na sa pamilya mo. Pumayag naman ako, di ba? Okay lang din sa pamilya ko. Ibig sabihin nag-adjust ako para mapagbigyan yung gusto mo. Salamat sa pag-a-adjust mo. Pero baka nakakalimutan mong may hiningi ka ring kondisyon. At yun yung hindi tayo magtabi sa kama sa pagtulog. Tama ka. At pumayag ka naman, di ba? Papaalala ko lang sa'yo. Pumayag nga ako pero ewan ko sa'yo. Hindi naman malaking pabor yun. Umasa ako na naiintindihan mo pinanggalingan ko. Pero mukhang nagkamali ako matapos mong gawin yung bagay na ginawa mo kanina lang. Bakit ba big deal pa rin sa'yo na hinipuan kita? Mukhang gusto mo rin base sa reaksyon ng ano mo kanina. Hindi ko gusto. At natural na reaksyon lang ng katawan yun. Di ko yun mapipigilan. Sus, natural na reaksyon daw. Totoo naman eh. Para kang tanga. Kalalaki mong tao, ikaw pa yung iwas ng iwas sa ganyan. Hindi ako sanay ah. Daig mo pa yung babae kung umasta. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo sa akin. Kinumpara mo pa ako sa iba. Sensya na, pero ano magagawa ko? Sinasabi ko lang kung ano yung nasa isip ko. Hindi lahat ng naisip mo dapat mong sabihin. Lalo na kung makakasakit ka lang din ng kapwa. Hindi ka lang pala makalumang tao, balat sibuyas ka rin. Ay nako, ewan ko sa'yo Paloma. Ay, mas ewan ko sa'yo. Pakaarte mo. Babae na nga yung lumalapit sa'yo, ayaw-ayaw ka pa dyan. Sure na ba yan? Sige na, try lang natin. Please lang, tigilan na natin tong usapang to. Nakainom ka eh. Mabuti pa matulog ka na dun. Inaantok na rin ako. Uy, kainis ka talaga. Para kang ewan. Siguro, ayaw mo lang talaga sa akin, no? Alam mong hindi totoo yan. He, ewan ko sa'yo. Papadudot kahit na masama ang loob ko kay Paloma dahil sa ginawa niya ay mas masama pa rin ang loob niya sa pagtanggi ko sa kanya. Hindi naman kasi ganun yon, hindi sa ayaw ko siya pero iniiwasan ko lang talaga na may mangyari sa amin lalo na at hindi pa kami kasal. Alam ko baka tawagin niyo kong hipokrito at nagmamalinis dahil magka-live-in na kami ni Paloma pero ginagawa ko lang ang alam kong tama at nararapat gawin bilang isang lalaki. Kaya lang ay hindi yon maintindihan ni Paloma at gulat na gulat ako sa ugali niyang yon. Lalo pang nadagdagan ang sama ng loob ko nang insultuhin niya ako at ang paniniwala ko. Pero alam ko na meron lang din siyang pangangailangan kaya nagawa niya ang bagay na yon. In short ay pinatawad ko si Paloma at pinalagpas ko ang mga nangyari. Doon ko na naisip na mag-propose ng kasal sa girlfriend ko, bagay na walang pasubanin niyang tinanggap. Papadudot mahal ko si Paloma at masaya ako dahil ikakasal na kami. Kaya lang ay makalipas ang isang linggo ay merong nangyari papadudot. Babe naman, bakit ganun yung mga sinabi mo kay mama? Naalin ba? Na feeling ko nagkukulang ka na sa akin kasi hindi mo nabibigay pangangailangan ko?
Na-stress na ako pero hindi ka makaramdam? Di mo man lang ako matanong kung anong gusto ko o kung saan ko gustong pumunta para mag-relax? Buti pa yung ibang babae, mahal na mga jowa nila. Pero ako ewan ko na lang talaga. Mahal kita. At kaya ko lang naman di nagawa yung mga sinabi mo dahil naging busy ako sa trabaho. Tapos wala pa akong energy pagkatapos kasi drained na drained ako. Drain na drain din naman ako at kitang-kita na yun sa mukha ko. Tingnan mo nga 29 years old pa lang ako. Pero nagkaka-wrinkles na ako. Ang oily na rin ang mukha ko, halatang hindi na naaalagaan. Paano ko pa magagawa yun kung mas gusto ko na lang na matulog pag uwi ko rito sa unit mo, no? Buti ka pa nga kahit papano nagagawa mo pang mag-gym. Nito lang naman ako nagpa-member sa gym na malapit sa atin para may magawa rin akong iba bukod sa typical kong ginagawa, di ba? Tsaka niyaya kita. Baka sabihin mo diyang hindi. Niyaya mo nga ako, pero nag-iisip ka ba nung ginawa mo yun? Oo naman. Anong ibig mong sabihin? Feeling ko kasi hindi. Kasi kung nag-iisip ka, maiisip mong pagod na ako sa maghapong pagtatrabaho sa opisina. Tapos yayayain mo pa talaga ako mag-workout? Yun lang kasi naiisip kong paraan para kahit paano magkaroon ka naman ng exercise. Lagi mo kayang nirereklamo sa akin na masakit na likod at puwet mo kauupo sa opisina nyo. Tapos sabi mo pa, ang taba-taba mo na kaya naisip ko what if magpamiyembro tayo sa gym para makapag-workout ng sabay, di ba? Tsaka maganda rin yung benepisyo ng exercise, hindi lang sa katawan kundi maging sa isip na rin. Pag pinagpapawisan ako gumagaan pakiramdam ko. Ikaw yun. Hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Baka imbis gumaan ang pakiramdam ko pag ginawa ko yung sinasabi mo, di na ako makapasok sa opisina kinabukasan dahil sa sakit ng katawan. Sabihin mong hindi, nung unang 3 araw mo na nag-workout, hindi ka nga makabangon kasing sakit-sakit ng katawan mo? Maswerte ka lang talaga kasi work from home ka kumusta naman ako, di ba? Bakit ba napunta doon yung usapan? Ang issue rito yung pagrarant mo kay mama. Lumabas pa tuloy na pinababayaan kita. O bakit, hindi ba? Saka mama ko na rin siya, lalo't magiging asawa na kita. Kanino ako magrarant? Sa lola mo, patay na yun. Paloma naman! Totoo naman patay na lola mo, di ba? Oo, pero di mo na kailangan banggitin yung tungkol doon. Para ka namang ewan Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Siyempre, may bibig ako kaya may sasabihin talaga ako. Ang akin lang naman sana, ako yung una mong kinausap para nalaman ko't na itama kung may mali man. At nagawa ng paraan yung mga pagkukulang ko sa'yo. Yan tayo Gusto mo talaga sinasabi sa'yo yung dapat automatic ng ginagawa mo? Natural. Kaya ka nga may bibig para makapagsalita, di ba? Ikaw may sabi niyan kani-kanina lang. Ano pang silbi niyan kung di mo gagamitin sa tama? Sumusobra ka na talaga. Ako pa yung sumusobra. Ikaw tong parang ewan dyan. Tsaka tayo yung nasa relasyon kaya dapat sa atin pa lang inaayos na natin yung issue. Hindi na kailangan malaman nila mama. Tsaka na lang pag di na talaga natin kayang ayusin. Ano na lang sasabihin nila? Na hindi ako marunong magdala ng relasyon? Na pinababayaan kita, ganun ba? Alam natin na hindi yan totoo. Kasi mahal kita, Paloma. Papadudot aminin kong hindi ako natuwa dahil nakarating pa sa mama ko ang mga reklamo ni Paloma. Para sa akin, ako ang unang tao na dapat niyang kausapin tungkol sa bagay na yon at hindi ang mga magulang ko. Nakakahiya kasi lalo na at meron rin silang sariling problema para problemahin pa ang mga reklamo ng girlfriend ko. Kaya nga hiyang-hiya ako sa mama ko dahil sa nangyari. Pero at the same time ay thankful din kasi pinayuhan niya ako kung ano ang dapat gawin upang maging mas maayos ang relasyon namin ng girlfriend ko. Tapos ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon na kausapin si Paloma at ipaunawa sa kanya na hindi totoong pinapabayaan o tinitipid ko siya. Kung nabawasan man ang oras at pera na naibibigay ko sa kanya ay dahil lamang nag-iipon ako na para sa pangkasal namin. Kaya lang ay ewan ko ba sa girlfriend ko kung bakit pakiramdam niya ay pinagdadamutan ko siya. Para wala ng away ay ako na lamang ang nag-adjust. Sa abot ng makakaya ko ay binigay ko ang mga gusto ni Paloma, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, makalipas nga ang isang buwan ay gulat na gulat ako nang sabihin sa akin ni Paloma na nag-resign na siya sa kanyang trabaho. Ni hindi kasi niya nabanggit sa akin na may plano na pala siya na umalis. Basta sinabi lang niya na ayaw na niyang magtrabaho dahil nabuburyo at napapagod na raw siya.
Pero sa kanya pa rin humihingi ng sustento ang pamilya niya. Kaya problemado siya kung paano makapagbibigay sa kanila. Kaya ako ang umako ng responsibilidad na yon dahil magiging pamilya ko na rin naman ang pamilya niya. Pero labis talaga akong nahirapan at nabigatan sa buhay noong nadagdagan ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Kahit na nakakaluwag ako noong una ay umabot ako sa punto na halos masaid ang savings ko dahil sa mga hingi at bigay para sa pamilya ni Paloma. Dahil po sa mga nangyari ay nagsabi ako sa parents ko na baka hindi muna ako makatulong para sa pagpapaaral ng mga kapatid ko, bagay na nauunawaan naman nila. Nag-offer pa nga sila na pahiramin ako ng pera sakaling kailanganin ko. Sobrang bait ng mga magulang ko kaya naman hiyang-hiya ako sa kanila. Doon ko na naisipang kausapin si Paloma tungkol sa sitwasyon pero meron namang ginawa ang magaling kong girlfriend, Papa Dudut. Paloma, anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa ko? Wala akong ginagawa rito Pwede ba? Hindi ito yung panahon para sarkastikuhin mo ako. Seryoso yung tanong ko sa'yo kasi nalaman ko lang naman na ang damit ang laki ng utang ko sa bangko. Oh, problema ko ba yun kung ikaw naman pala yung may utang? Ako nga! Kasi sa akin nakapangalan yung credit card na ginamit mo, kakaswipe sa mga bagay na gusto mong bilhin. Bakit ka nagagalit? Nakalimutan mo bang pinahiram mo sa akin yung credit card mo? Para ka mo may magamit ako kapag may gusto akong bilhin? O ayan, ginamit ko lang kasi nga may bibilin ako, di ba? Pero di ko naman akalain na haabot ng ganun kalaki yung magiging utang ko sa credit card. Ano bang pinagbibili mo, ha? Mga bag. Alam mo namang gustong-gusto ko ng mga bag, lalo na yung mga branded. Sawang-sawa na kasi ako sa mga pipitsugin at class A. Gusto ko yung pangrampa naman. Yung mapapasabi talaga ng wow yung mga makakakita. At saan ka naman rarampa? Lagi ka namang andito sa condo unit. Grabe ka naman. Lumalabas din naman ako kasama ng mga dati kong katrabaho, lalo tuwing Biyernes ng gabi. Siyempre, kailangan ko rin ng social life dahil baka mabaliw na lang ako rito sa condo mo, no? Bukod sa mga bag, ano pang binili mo gamit credit card ko? Mga sapatos lang naman. Anong mga sapatos lang naman? Kaya pala sandamakmak na yung sapatos mo. Dalawa lang naman yung paa mo. Sobra ka naman magsalita. Siyempre, salit-salitan ko naman sinusuot yung mga yan, ano? Ikaw ang sobra kasi di ka marunong magtipid. Ano pa, bukod sa mga bag at sapatos? Ha? Bakit ba gusto mo pang isa-isahin ko? Hindi mo ba nabasa yung mga statement of account? Sagutin mo na lang kasi gusto ko sa'yo mismo nang galing. Oo na. Ano pa ba? Yung flight namin next month na mga kaibigan ko. Flight papunta saan? Sa Hong Kong. Alam mo namang pangarap kong makapag-ibang bansa, di ba? Plano namin puntahan yung sikat na amusement park doon. Paloma naman! Bakit ba kasi? Tanong-tanong ka pa. Sige nga, paano ko ngayon babayaran tong mga kinaskas mo sa credit card ko? May trabaho ka naman, di ba? Ang laki-laki pa nga ng sweldo mo, kayang-kaya mo na yan. Malaki ang sweldo ko pero malaki rin ang mga gastusin ko. Baka nakakalimutan mo na cargo ko pa pamilya mo. Hindi ko nakakalimutan yon. Sa lagay nanunumbat ka, ganon. Magiging asawa mo na nga ako, di ba? Ibig sabihin, ang pera mo, pera ko na rin. Ang pamilya ko, pamilya mo na rin. Masyado kang mapanumbat. Hindi naman ako nanunumbat. Tsaka ngayon lang ako nagsalita. May narinig ka ba sa akin nung mga nakaraan? Wala, di ba? Pero para sa kaalaman mo, nahihirapan na rin ako. At kahit na anong gawin kong pagkatrabaho, kulang na kulang pa rin sa laki ng gastusin natin. Kaya nga sana matuto ka magtipid. Hindi naman kita pinagdadamutan pero ipaalam mo muna sa akin kung may gusto kang bilhin para mapag-isipan nating mabuti. Hindi naman mahirap gawin yun, di ba? Hindi. Pero lahat na lang ba kailangan kong ipagpaalam sa'yo? Kung ganun lang din, sana hindi mo na binigay yung credit card mo sa akin para ipagamit. Di raw nanunumbat. Pero ano yung mga sinasabi mo? Porke wala akong trabaho, ganyan mo na ako tratuhin? Dinamay mo pa ang pamilya ko? Tama ba yun? Lagot ka talaga. Isusumbong kita sa nanay mo.
Papadudot, sabihin na po nating sumabog na ako sa galit ng mga panahong yon. Kaya hindi ko na napigilan ang aking bibig na makapagsalita ng hindi maganda sa girlfriend ko. Pero pinagsisihan ko naman yon at inihingi ng tawad sa kanya. Kaya lang ay matigas ang puso ni Paloma at gusto niyang palabasin na inagrabyado ko siya. Na masakit daw akong magsalita, mayabang at mapagmataas porke ako ang kumikita sa aming dalawa. Totoo naman na ako pero hindi ako kailanman nagyabang at nagmataas sa kanya. Sa abot ng makakaya ko at pangunawa ay sinusustentuhan ko siya at ang pamilya niya habang nag-iipon ng pangkasal namin at pinagsasabay na bayaran ng iba pang mga gastusin sa araw-araw naming pamumuhay. Kaya naman alam kong ako ang agrabyado rito at may karapatan akong magsabi ng mga hinanakit ko. Aaminin kong hirap na akong pakisamahan si Paloma dahil napakabigat niyang dalhin. At sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palala ng palala ang kanyang pag-uugali, Papa Dudut. Babe, ano na naman bang ginawa mo? Ginawa na naman saan? Sinabi ko pa naman kina mama na available yung kotse para gamitin nila sa outing nila ng mga kumare niya. Para lang malaman na wala na sa parking yung sasakyan ko. Oo, kasi pinakuha ko kay kuya kanina yung gagamitin nila sa family outing namin. May problema ba dun? Meron! Oy, ba't ka sumisigaw dyan? Nakakaaburido ka naman eh. Nakuha mo pa talaga magtanong at maaburido? Eh ako nga dapat na magsabi niyan. Kasi natulog lang ako, tapos pagising ko wala na yung kotse ko. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Pinagamit ko kay kuya kasi magsiswimming daw sila nila nanay at tatay sa kanong kapatid ko. Hindi na nga ako sumama dahil meron ako masakit puson ko, hindi ko rin mai-enjoy. Wala akong pakialam sa outing ng pamilya mo kasi kotse ko naman yon. Tsaka di mo rin ba narinig sinabi ko? Papagamit ko dapat kay mama yung sasakyan ko, pero wala na. Ano na lang gagamitin nila, di ba? Problema ba yun? May sarili naman silang sasakyan. Problema yon kasi nasa talir yung kotse nila. Pinaghagawa. Tsaka matagal lang pinagpaalam ni mama sa akin na hihiramin niya yung sasakyan ko. Tapos bigla mong pinahiram sa pamilya mo? Di mo pa pinaalam sa akin kagabi bago tayo matulog. Nakalimutan ko Sa kapamilya ko naman yung gagamit, buti sana kung ibang tao. Magalit ka kung sa iba ko pinahiram. Oo! Parang yung pagpapagamit mo ng credit card ko sa mga kaibigan mo nung nag-book kayo ng flight, di ba? Akala ko ba nakapag-move on ka na dun? At saka binabayaran naman nila kahit hulugan. Kalmahan mo lang. Hindi ko na alam kung paano kumalma kasi malapit na ako mapuno rito. Kaso ang unfair dahil laging ako yung mali. Kapag nagsalita ako, lagi mo binabalik sa akin na mapanumbat ako, ganito, ganyan. Tama ba yun? May karapatan naman talaga ako manumbat kung gugustuhin ko lang, di ba? Anong gusto mo? Manahimik na lang ako para isipin mo na ayos lang yung mga ginagawa mo? Ganun yata talaga gusto mo mangyari Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Paloma. Pero ako ba mahal mo? Oo naman. Tinatanong pa ba yan? Kung hindi kita mahal, di sana ako pumayag na magpakasal sa'yo. O baka naman mahal mo lang ako kasi may nabibigay ako sa'yo. Paano na lang kung wala na? Ganun pa rin ba mararamdaman mo para sa akin? Ano ba namang tanong yan? Masyado ka nang nagiging madrama. Hoy, para sa kaalaman mo, wala tayo sa TV at radyo para magsalita ka ng ganyan. Kakainis to. Kita mong masakit yung puson ko, dumadagdag ka pa Diyan ka magaling. Imbis na sagutin ng diretso yung tanong ko, kung ano-ano na namang sinasabi mo. Alam mo, napapagod na ako. Napapagod na ako sa relasyon natin. Napapagod na ako sa'yo at sa pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka talaga makahalata, no? Di ka rin marunong makiramdam. Sarili mo lang mahalaga sa'yo. Kaya paano pa ako nakakasiguro na mahal mo nga ako? Nang dahil lang sa kotse na pinahiram ko sa kuya ko, nagkakaganyan ka na? Ang malala, nag-historical ka pa talaga. Inungkat mo lahat Saka kung sa usapang pagod lang naman, mas pagod kaya ako sa'yo. Pagod ka saan? Sa relasyon natin? Oo, kasi pakiramdam ko kinokontrol mo ko. Ipapaalala ko lang sa'yo hindi pa tayo mag-asawa. At kahit mag-asawa na tayo, wala ka pa rin karapatang diktahan yung buhay ko. Bigla ko tuloy na miss maging malaya.
Yung walang iniisip o pinoproblemang mababaw na issue. Sige, simula sa araw na to, malaya ka na. Ha? Anong sabi mo? Sabi ko simula sa araw na to, malaya ka na. Kasi nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Tapos na tayo. Papa Dudut, nagmakaawa pa sa akin si Paloma na bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero naging matigas ako ng mga panahong yon. Kahit na apektado na ako sa pag-iyak at paghingi niya ng paulit-ulit na sorry, ay tinatagan ko ang sarili ko upang tiisin siya. Sobra na kasi ang mga ginagawa niya sa akin na pinalagpas at pinagpasensyahan ko lang. Siguro'y panahon na rin para bigyan ko ng pabor ang aking sarili na maging malaya mula sa mga responsibilidad ko sa kanya. Walang nagawa si Paloma noong nakipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Agad niyang inimpake ang mga damit niya at umalis sa condo unit ko. Aaminin kong gusto ko siyang pigilan, pero may isang bahagi sa akin na nagsasabing wag na akong kubuhan ng bato na ipupukpok ko lang din sa ulo ko. Kaya lang ay may mga sandali pa rin talaga na nakokonsensya ako sa pakikipaghiwalay ko kay Paloma, lalo na at malapit na kaming ikasal. Sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung tama bang bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa dati kong kasintahan at mag-umpisa ulit kami ng bagong buhay o pangatawanan ko na lamang at tumanap ng ibang babae na mas mabuti para sa akin. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Paloma. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay forever, Mavi. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mabuting pag-uugali ay nililinang sa atin ang mga tahanan at paaralan. Walang tao na pinanganak na perpekto kaya matuto tayong tumanggap ng puna at saway kung tayo ay sumusobra na. Ikaw, kabarangay, nasasaway ka ba? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao ay tanggap mo anuman ang pag-uugali niya. Pero may exemption yon, lalo na kung hindi na maganda ang inaasal niya. At bilang partner niya, responsibilidad mo na pagsabihan siya sa maayos na paraan upang maitama anumang ugali na hindi nakabubuti sa kanya. Yan ang eksaktong karanasan ko kay Paloma. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Mavi. 33 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na may itsura naman ako. Malinis sa katawan at tahimik, pero kapag nakuha mo ang loob ko ay madaldal naman akong tao. Bukod doon ay mahilig din po akong mag-ipon at mag-invest, pero hindi naman ako kuripot. Masinop lang ako sa pera dahil alam kong hindi yon pinupulot. Sa katunayan ay meron na akong napundar na mga property katulad ng studio type, condo unit at kotse. Tumutulong din ako sa pagpapaaral sa aking mga kapatid at merong kaunting savings, insurance at investments. Babe, bakit mo ginawa yun? Alin ba? Yung kanina, nakalimutan mo na yata eh. Bitawan mo nga muna yung cellphone mo, mag-usap muna tayo. Pwede naman tayong mag-usap habang nire-replyan ko tong kaibigan ko, di ba?
Saka ano bang pag-uusapan natin? Tapos na rin naman na yun. Kaya ako nga tinatanong kung bakit mo ginawa yun. Nakakahiya. Wala akong pakialam kung nakakahiya na pinatulan ko yung pinsan mong epal. Ang tagal ko nang nagtiis sa pagpaparinig niya sa Facebook na social climber ako ganito ganyan. Sumusobra na siya. Kaya ayun, nung nakita ko siya kanina sa party, di na ako nakapagtimpi. Lalo patingin-tingin pa siya. Patingin-tingin pa ang gagat, bubulong-bulong pa sa mga kasama niyang mukhang hipong katulad niya. Babe naman. Huwag ka sa akin magalit. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig ko. Pero di pa rin tama na hindi ka nagtimpi. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo kasi sumusobra na siya. Bala ko rin talagang kausapin yung pinsan ko. Pero meron ka bang ebidensya na ikaw talaga yung pinariringgan niya sa Facebook? Hindi mo ba nababasa yung mga post niya? Hindi ako madalas mag-Facebook. Tsaka may nabasa ako isang beses pero wala namang binanggit doon na pangalan mo. Meron ba? Wala. Oh, wala naman pala eh. Pero alam ko patama sa akin yon kasi tinatamaan ako eh. Saka alam nating lahat na unang beses pa lang na pinakilala mo kami sa isa't isa, mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Akala yata ng gagang yun hindi ako mapagpatol. Akala ko rin hindi ka mapagpatol. Kaya di mo ko masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Ako yung hiyang-hiya kay tita kasi sa birthday party pa talaga ng pamangkin namin kay Umeksena. Buti na lang mabait si tita dahil mas pinili niyang pagpasensyahan kayong dalawa kaysa masira yung araw. Pero grabe, nakakahiya talaga kayo. Wala na akong magagawa dyan. Meron naman eh. Sana masinabaan mo pa pasensya mo. Sana imbis na awayin siya na nakikita ng iba, kinausap mo na lang sa isang sulok para di na kayo nakagawa ng eksena. Sana bago ka nagdesisyon ng ganun nagsabi ka sa akin para ako na mismo yung kumausap sa pinsan ko. Boyfriend mo ako, di ba? Oo nga, boyfriend kita. Pero paano ko masasabi sa'yo, busy ka sa pakikipagtawanan mo sa mga kaibigan mong lalaki? Nakakahiya naman na istorbuhin ka, di ba? Bakit ka mahihiya? Wala namang kaso yun, lalo mahalaga naman yung sasabihin mo. Basta! O ano? Sasabihin mo na naman na hindi mo akalain na papatol pala ako. Pwes, sorry kung hindi ako perpekto. Paloma naman, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Tsaka wala namang pinanganak na perpekto sa mundo, di ba? Oo, pero yun ang pinapalabas mo at yun ang nararamdaman ko. I'm sorry. Sorihin mong mukha mo, masama yung loob ko sa'yo. Bakit naman? Alam mo naman yun, tatanong-tanong ka pa. Dati ka bang baliw? Ano ba namang klaseng pananalita yan? Ay, sorry kung na-offend ka. Buti pa iwanan mo na lang ako rito sa room. Gusto ko mapag-isa. Pumunta ka na lang muna sa pamilya mo, baka hinahanap ka na nila eh. At pag nakita mo yung pinsan mong epal, sabihin mo hindi ko siya aatrasan kahit saan kami abutin. Masyado nang mapapel. Tupiin ko siya sa walo dyan eh. Papadudot 6 na buwan na kaming magkarelasyon ni Paloma at pinakilala siya sa akin ng kaibigan ko. Nagustuhan ko naman siya agad dahil nasa kanya na halos lahat ng tipo ko sa isang babae. Noong bago pa lamang kami ni Paloma ay napakatahimik niya at mahiyain. Pero habang tumatagal ay nagiging madaldal na siya at kung ano-ano nang bagay ang ginagawa niya. Isa na nga doon ang pagiging palaaway at palapatol niya sa lahat ng bagay. Hindi lang naman ang pinsan ko ang pinatulan niya. Mahilig din siyang makipagbangayan online at mag-comment ng kung ano-ano sa isang post. Kaya nga hiyang-hiya ako sa nangyari sa birthday party ng pamangkin ko. Buti na lang at hindi palaaway ang pamilya namin kaya pinagpasensyahan at pinalagpas na lamang nila ang ginawang eksena ng